Sa ibang balita, umakyat sa 7.8% ang growth rate ng ating bansa sa unang quarter ng taon. Tumaas din ng 5 pwesto ang Pilipinas pagdating sa pag-aalok ng negosyo. Pero bumaba naman ang ating ranking pagdating sa trabaho. Saksi si Chino Gaston. Ang pag-arangkada ng construction sa bansa, gayon din ng manufacturing at patuloy na remittance ng mga OFW, lalo pang nagpalago ng ating gross domestic product o ang kabuang kita ng mga produkto at serbisyong nilikha sa bansa. Katunayan ng ating growth rate umakyat sa 7.8% sa unang 3 buwan ng taon. Mas mataas din ito sa GDP growth rate sa parehong panahon noong 2012 at ngayon pinakamataas na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Aquino. Naungusan pa nga natin ang growth rate ng iba pang bansa sa Asia, kabilang na ang China. Pero bago pa man inihayag ang ating record growth rate ngayong first quarter, nakatulong na raw ang pagiging business competitive umano ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Sa 60 bansang kasama sa World Competitiveness Report ng International Institute for Management Development, pang-38 na ang Pilipinas, 5 pwestong mas mataas kumpara sa ranking nito noong 2012. Kabilang sa mga pinagbatayan niyan ang paglago ng ekonomiya at maayos na pamamalakad ng negosyo. Tumaas sa mga indicator na yan ang Pilipinas, bagamat nananatiling mababa pagdating sa government efficiency. You have really to invest in infrastructure. This is critical, and especially technological infrastructure. You have to support education. You have to support small and medium-sized enterprise. And finally, governments need to have fiscal discipline one way or the other. And we believe that critically for the future, the efficiency of government will be a factor of competitiveness for everybody. Ang gobyerno naglabas na ng Administrative Order 38 na bumubuo sa task force na magpapadali sa pagnenegosyo sa bansa. When you take all these factors together, it gives you the picture, and it is very encouraging also for when foreign investors see that to come and give our country another shot. Malaking bagay raw ang pag-angat ng ating ranking ayon sa National Competitiveness Council o NCC. Batayan din daw kasi ito sa pagpasok ng puhunan. We compete for foreign direct investments. We compete for exports, for trade. Exports can be both product and service exports, like BPO industry. We compete for people in terms of tourism arrivals. Gayunman, hindi pa rin ito sinabayan ng paglikha ng trabaho. Katunayan, bumaba ng 7 pwesto ang ranking ng Pilipinas pagdating sa employment. Meaningless itong ranking na to kasi ang measure talaga ng economic growth should be reflected sa pag-improve ng kabuhayan ng mga Pilipino, at the same time pag-generate ng mga jobs. Para matugunan yan, dapat pagpaparami ng trabaho sa agrikultura at lokal na industriya ang higit daw natutukan, imbes na turismo, stock market at BPO industry lang na mga dayuhang kumpanya ang higit na nakikinabang. Pero tingin naman ng ekonomistang si Dr. Victor Abola, sumusunod lang yung job creation sa pag-angat ng ekonomiya. Siguro at least 2 to 3 quarters ang delay. ako si Chino Gaston ang inyong saksi.